Sa paanong paraan mo iaalay ang iyong buhay para sa bayan? Ang bayang minsan ang punong-puno ng kaguluhan at kahirapan. Nakahanda ka bang ibigay ang lahat na meron ka para lang sa kanya? Sabi nga nila, ang isang magaling na pinuno ay makikita sa galing ng kanyang mga tagasunod. At ang tunay na magaling na leader ay nakikita sa bawat bakas na kanyang iniiwan sa kanyang mga pinagdaraanan. Halika't magbalik tanaw tayong muli at magbigay pugay sa kasaysayan ng isang taong naging kontrobersyal dahil sa kanyang paggamit ng kamay na bakal laban sa mga kriminal sa lansangan. Ang kwento ni Alfredo S. Lim, aka Dirty Harry ng Pilipinas, ang batas ng Maynila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alfredo S. Lim sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Fred Lim. Siya ay isinilang noong ika-21 ng Disyembre ng taong 1929 sa isang ospital sa Tondo sa Maynila. Siya ay anak ni Rosario Sioho na mula sa isang kilalang angkan sa San Miguel, Bulacan. Sila ay may lahing Chinese. Napakasaklap ng kapalaran ng noon ay batang si Fred Lim dahil wala siyang pagkakaiba sa mga batang naulila ng lubos. Namuhay siyang kasama nila sa Hospicio de San Jose na isang bahay ampunan. Pero ang masakit dun ay buhay pa naman ang kanyang mga magulang nang siya ay mapunta sa ampunan na yun. Maaga silang iniwan ng kanilang tatay matapos nitong umuwi sa kanilang lugar sa probinsya ng Antique upang doon na manirahan, at sila ay hindi na binalikan pa. Habang ang kanyang nanay naman ay nag-asawang muli at tuluyan na rin silang iniwan nito at pinabayaan. Kaya't sa murang edad ay hinarap ni Fred Lim mag-isa ang mundo. Pasalamat na lang siya dahil nung nasa ikatlong baitang na siya sa elementarya ay nangkupkupin siya ng kanyang lola na noong mga panahon na yun ay matanda na rin naman. Kaya't nung pumanaw ito noong taong 1943 ay napunta naman si Fred Lim sa pangangalaga ng kanyang ninang at nagpalipat-lipat na nga siya ng tahanan. Subalit sa pagsisikap ay nakapagtapos pa rin si Fred Lim sa kursong Business Administration noong taong 1951. Kasabay nun ay nagpulis kaagad siya sa kaparehong taon na yun dahil nakikita niya ang malaking problema ng bayan laban sa kriminalidad na bagamat sablay ito sa kanyang katatapos pa lang na kursong pinagsikapang marating ay hindi